Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan, akala mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 61 na mga comments. Nandiyan po si Ma'am Emmy Joaquin. Meron siyang 51 na mga comments. Eduardo Cartera. Meron siyang 43 na mga comments. Enge Mentiza. Meron siyang 32 na mga comments. And Army Lagaso. Meron siyang 28 lahat na mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. Well, siya nga pala mga kababayan, meron kasi yung nabasa doon sa ating last vlog na kung saan siya po ay isang critics natin, isa pong anti-Marcos. Na kung saan, kung nakita niyo mga kababayan, I think first time niya yata dito na nakita po si Sir Ivan. Di ba may nakita siya, meron po tayong top 5 commenters. Yung mga top 5 commenters mga kababayan, marami ho silang mga comments. Di ba, umaabot po ng sometimes 100, 80, 90, as in marami mga kababayan. So ngayon, yung pong ating haters, anti-Marcos, sabi niya, marami daw trolls si Sir Ivan. Marami daw binayaran po ng mga trolls si Sir Ivan. Okay lang ba sa atin mga viewers? Okay lang ba sa atin na tatawagin tayo ng mga trolls? Yung marami po nag-comments dyan sa baba. Natawa talaga ako eh. Meron bang trolls si Sir Ivan? Alam niyo po, yung mga sinasabi ng mga kababayan, yung kailang mga pang-aakusa, yan kasi po ang kanilang gawain. Ang kanilang mga gawain, ipinapahid nila yan sa ibang tao doon po sa kanilang mga kalyado mga kababayan. Kalyado doon po sa mga vloggers na hindi nila kalyado. Lagi nang inakakusan si Sir Ivan, may mga trolls daw. Ang dami palang pera sa Ivan kasi nga mayroon trolls eh. So anyways, thank you so much po sa ating pong mga viewers na lagi pong nag-comment dyan sa baba at lalong-lalo na doon po sa ating mga viewers na marami pong comment mga kababayan. Tingnan niyo po sa ibang mga vlogger, doon po sa kabilang kapo mga kababayan, doon po sa mga anti-Marcos, meron bang ganyan? Di ba? So at least dito po sa ating channel, pinapahalagahan po ni Sir Ivan yung mga viewers natin dito. Asan pa po doon sa ating asan pa po doon sa ating mga marami pong nag-comment, maraming comment po ng mga viewers. Yung mga comment diyan sa baba, 'di ba? Meron na pong heart mga kababayan. So ang ibig sabihin kapag meron po yung heart, binasa talaga yan ni Sir Ivan. Ang iba po nire-replyan natin. So ang iba rin po mga kababayan, meron na pong reply or wala pong reply. Kasi nga siyempre, ang dami rin po eh. Pero nabasa ko yan ni Sir Ivan. I can assure you, binasa ko yan lahat ni Sir Ivan. Bakit? Kasi nga siyempre si Ivan, nanguha po tayo ng information mga kababayan. Ang iba po sa ating mga ibinabalita dito, kung napapansin nyo po, nandun po sa mga comment dyan sa baba. So ang ibig sabihin mga kababayan, nanguha po talaga ng information po si Sir Ivan. Ang ating mga balita dito, ang iba, galing po yan sa inyo mga kababayan. So again, kasama po sa ating mga viewers na lagi pong nagko-comment dyan sa baba. So anyways, for ating mga kababayan, siyempre, i-welcome rin po natin. At saka, i-shoutout natin ang ating pong mga channel members na nandyan po sila si Ma'am Barbara Butler, Marquez, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Fizz Calanti, and Bia Bibar.
Pasalamatan rin po natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Lilian Lalyabe. Nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also, syempre, i-welcome rin po natin at saka i-shoutout natin ang ating pong mga early birds. Yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Mama Recres Hernandez, Leonardo Celiero, Lynn Gonzalez, Renato Balyeler. Nandyan rin po si Alexander Otrera, Sarah Brightman Vlog, Nonoy Florin Hills, Arnel Agustin, Elenita Estares, nandiyan po si Gigi Niggeron or Ngiron, Angelita Holsanger, Monflower, and Heights Antonio Payos. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How's your Saturday morning? Well, of course, as usual, I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan at saka wala pong sakit-sakit ang lahat magkakabayan at lalong-lalo na, sana po meron po tayong very energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. And of course, dun po sa ating mga kababayan po, nakagigising pa lang at wala pang energy ang kanilang umaga, don't worry. Painitin ko po kagad ang inyong mga umaga kasi nga marami itong mga baon dito na mga pasabog makakabayan. At lalo-lalo na, mandidibang tayo po ng mga paninira na naman ng kabilang kampo makakabayan. Okay? So, makakabayan ko, I thank all of you na nakita na po yung event kahapon doon po mismo sa Davao del Norte makakabayan na kung saan nakaroon po ng Bagong Pilipinas Servicio Fair na kung saan yun po ay pinangunahan po ni SMR makakabayan ni Speaker Martin Valdez. And also si PBM, di ba nagpunta rin po siya doon sa Bicol Region na kung saan namigay siya ng land titles, ng mga cash assistance doon po sa ating mga kababayan po, ng mga farmers at saka iba rin po mga kababayan. As in, marami pong nabigyan po ng land titles. I think if we're not mistaken, 2,000 plus yata lahat. And also kabuuan sa lahat mga kababayan, marami pong mga beneficiaries nagpunta doon, included po doon sa Digos, doon po sa Tagum at saka doon rin po sa Bicol Region. All in all makakabayan, 250,000 po na mga beneficiaries ang nabigyan po ng tulong na programa po ng ating gobyerno ng Marcos Administration. So syempre, doon po sa mga haters natin na mga anti-Marcos, yung ayaw po kay PBM. Kasi nga, di ba naalala ho natin, di ba sabi ko sa I think 2 vlogs ako makakabayan, di ba sabi ko, meron pong plano, ito pong grupo po nila ni Morales at saka ni Hitan makakabayan, kasi nga nang nalaman nila na magkakaroon dito ng Bagong Pilipinas Servicio Fair doon po mismo sa Davao makakabayan, nagplano sila na magsuot daw ng color green na mga shares makakabayan. Ito daw ay pagbibigay ng suporta doon po kay BP Sara. Well, siya nga pala, hindi ko nakita makakabayan si BP Sara. Hindi yata nagpunta doon eh. Nakita ba natin? Hindi ko na nakita eh. Ang nakita ko lang doon makakabayan sa Servicio Fair, yung pong si Aling Maliit. Di ba nandun po si Aling Maliit, si GMA makakabayan. Pero ito pong si BP Sara, hindi ko nakita talaga eh. Wala akong makita makakabayan. Pati rin po doon sa Bicol Region na kung saan nandun po si PBM. Siguro nakinig siya doon sa mga advice po ng kanilang mga kalyado makakabayan na mga followers. Kasi nga di ba nanawagan po ang kanyang followers na hindi na daw sana pumunta si BP Sara doon po sa Servicio Fair at doon rin po sa Bicol Region na kung saan nandun po si PBM. Hindi po nagpakita si BP Sara. Kung nagkamali man si Ivan, kung hindi ko nakita, paki-comment lang dyan sa baba kung nandun ba si BP Sara makakabayan. Kasi nga ako, nag-review ako sa mga live po ng RTBM. Hindi ko nakita po si BP Sara makakabayan until nga doon sa nakaroon na ng event na ng concert makakabayan, hindi ko pa rin po nakita itong si BP Sara. So ngayon, ano ang paninira na Sir Ivan? Kasi nga mga kababayan, nag-post po doon sa kanilang Facebook account na kung saan kung bakit daw hindi marami or wala daw nakapasok po ng kulay green na mga nakashare mga kababayan sa possibility that yun daw ay suporta doon kay BP Sara. Hindi daw nila nakita. Bakit? Kasi sabi ng mga kababayan, sinoppress daw kapag meron daw magsuot ng kulay green na shirt, doon po papasok na po sa complex or saan man nakaheld yung Servicio Fair mga kababayan, hindi daw pinapapasok yung naka-color shirt, kundi pinapapalitan na kababayan ng ibang kulay. Kaya wala daw silang nakita naka-green doon sa loob, kundi lahat po naka-kulay white, na kulay red or ibang kulay makabayan. Pero green daw wala na makabayan. Wala bang na-green doon? Mga bulag ba sila?
Kaya gusto lang kasi nila po dito na utuin po ang kanilang mga viewers. Kasi nga sinabi rin po niya mga kabayan, doon po ni BMR, nila ni Bisdak, ni KPL, wala nang pinapasok po. Walang pinapasok po ng mga tao, supporter ng Bibi Sara na nakakulay green. Sinoppress na mga kabayan. Pero i-debunk natin yan kasi hindi yan totoo mga kabayan. Doon pa lang po sa post nila, kung i-zoom in ho natin yan, meron pong nakakulay green or nakasuot po ng green color po na shirt mga kabayan. Napansin ba natin yan? Bulag ba sila? Bulag na magunggong mga kabayan. Kahit doon po sa serbisyo fair, kasi nga nag-comment doon sa baba, ang galang Alipore, sabi nila pati daw sa serbisyo fair mga kabayan, hindi daw pinapasok doon yung kapag magkulay green ka. Kasi siguro ayaw nila yung mga nandun po ng mga Duterte, pero alam ho natin, halos lahat po ng mga tao doon sa Davao del Norte ay hindi naman lahat Duterte mga kabayan. Di ba, pinakita nga natin kahapon dito yung sinabi po mismo ni Vice Gov Lorna Bautista Bandigan. Di ba, sabi niya mismo, in your face talaga yun eh. Talagang sampal ho yun ng how many times doon kay Digong Makabayan na nagustuhan niya ang ginagawa po ni BBM. Sabi pa nga niya, kung siya po ay isang supporter ng Duterte at talagang solid supporter po ni Duterte, hindi niya po yun sasabihin makabayan. Sinabi niya na si PBM daw, ang kanyang mga ginagawa, he is one of the best daw na presidente so far makabayan. Tingnan niyo lang po ang sinabi po ni Vice Go Bandigan. Yan po ang malaking sampal talaga ni Digong Makabayan. Okay, so babalikan ho natin. Kasi nga inimbestigahan ko mga kabayan, nag-review ko doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair kasi nga sabi nila wala doon naka-green eh. Actually, ang dami mga kabayan, ang dami rin pong naka-green. Ilan lahat Sir Ivan? 6. 6. Ewan ko kung bakit hindi ganun kadami po nag-green mga kabayan. Ang ibig sabihin, hindi po ganun kadami ang supporter po ni Bibi Sara. 6 lang nakita Sir Ivan. Well, actually may nakita ho ako na dark green mga kabayan, dark green. Pero meron pong nakalagay sa likod po na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Yung iba po na mga light green mga kabayan, wala pong ganun sa wala po ganun na naka-print sa likod eh. Walang ganun. So ibig sabihin, nagpunta lang sila doon sa Serbisyo Fair para siyempre po maklaim po ang kanilang makuha na assistance mga kabayan, na cash assistance. So ito po ay talaga taliwas sa mga sinasabi nila na wala daw pinapasok po na kulay green mga kabayan. Para na po talaga utuin ka ng mga viewers, magunggong talaga mga fake news peddlers. So anyways, pag-usapan rin po natin. Siyempre mamaya mga kabayan kasi nga may nakaabot sa akin na information na meron pong vlog ito pong si Mami Ping. Ang vlog po ni Mami Ping mga kabayan, ito po ay tungkol po doon sa kaso ni Hitad. At napag-usapan rin po niya doon, ito pong si Pebos Cunanan. Kasi si Pebos mga kabayan, meron palang ginawa ito na kabulastugan. Ngayon ko lang nalaman to na kung saan si Pebos pala ang nabigay po ng idea at saka ebidensya daw doon po kay Maharlika. Pero mabalin tong makabayan. Pwede ho ditong makasuhan po itong si Pebos Cunanan kasi nga doon po sa ebidensya na ibinigay niya doon kay Hitad, actually, splice makabayan, hindi niya lahat binigay doon ang lahat ng detalye kung saan yun po ay isang text message from Abel Bacodio to Pebos Cunanan. Hindi po lahat niya ipinakita makabayan na kung saan yun po in-splice kasi doon po sa splice area po ng text po ni Abel, doon po malalaman ang totoong nangyari mga kabayan na kung saan ito po ay tungkol po sa Rolex di umano na nagbigay daw itong si Abel Bacodio ng Rolex doon po kay Congressman Sandro Marcos mga kabayan. Pero minali ho yan at saka tinanggal ho yan or saka in-splice ho yan ni Pebos mga kabayan. Pero doon po sa korte hindi nakalusot ito pong grupo or yung legal team po ni Hitad mga kabayan. Okay, so doon po sa comment sa baba mga kabayan sa vlog po ni Mami Ping, sabi niya, baka daw makasuhan itong si Mami Ping. Kasi meron siya mga dokumento pong ipinakita mga kabayan. Merong mga dokumento, yes, meron pong dokumento na ipinakita po itong si Mami Ping. Merong sabi, baka daw makasuhan si Mami Ping. Well, actually mga kabayan, hindi po makasuhan si Mami Ping. Bakit? Kasi nga tinanong ko si Mami Ping. Actually, yung dokumento po na kanyang ginprint, ipinakita niya sa kanyang live mga kabayan. Actually, nakapublic ho yun. As in, nakapublic ko yung mga kabayan. Kung meron pong ipinakita sa akin, binigay sa akin na link po si Mami Ping. At saka doon po sa link na yan,
As in, nakapublic po yung mga progress, yung mga nangyari po sa kaso ni Hitad versus dito kay Abel Bacodio, mga kabayan. Kaya ipakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Mami Peng para maintindihan ho natin lahat. So for more details, let's watch this. Exhibit 25, ayan ha, ito po yung o ayan, case number, ganyan-ganyan. Ayan, so legit po yan, okay? Legit po ito, hindi po to fake news, okay? So, Exhibit 25 tayo mag-start. So, dito pala yan sa post ni Pebbles nagsimula. Ayan. So, nasyak talaga ako na, ito palang si Pebbles, alam nyo ba, nalaman ko na tayo pala, tayong lahat pwede pala nating kasuhan si Pebbles, kunanan. Ayan, si Pebbles Salakera. Pwede pala natin gawin sa kanya yon. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi nagsinungaling siya. So, ito po ay krimen. Krimen to. Kasi nag-present ka ng isang ebidensya na tampered. Diba? Tampered po yun. So, ito po yung post ni Pebbles Talakera. Sinabi niya, sino naman tong designer na to na nagregalo ng Rolex kay Sandro? Yan. Dito po nagsimula yung kwento. So, sabi dito, hoy anak, shoota kami tong naghihirap tapos nagre-regalo ka ng Rolex sa mayayaman. Huwag ganyan na, nakalimutan mo na kami chururut. So, diyan nag-start pala yan. Kay Pebbles pala nagsimula ng lahat ng yan. So, eto na yan. No, after that, eto po yung mga comment. Ayan Ayan yung mga comment sa kanyang page ni Pebbles. Ayan idagdag na din natin ang 3 karat na diamond sa ina. Ayan daw pati ito nga inakusan din si FL tumanggap ng diamond kay Abel. OMG, ayan itong mga tanga-tanga na mga naisawsaw mga naisawsaw. OMG, ina, totoo ba yan? Mga ganyan. Ito na ang ebidensya nilang present. Sige ito po yung ebidensya ni Maharlika. No? Ayan, basahin po natin to Ito daw po ay text ni Abel kay Pebbles Cunanan. Ayan no? Ito po yung text ni Abel. Hindi daw, totoo. Text po to ni Abel, legit po ito. Nung makita po ni Abel yung post ni Pebbles Cunanan about doon sa Rolex, nag-chat po si Abel kay Pebbles. Ang sabi ni Abel ganito, Mother, ako yan. So, inamin ni Abel kay Chururut na siya yung bumili ng Rolex. Okay, sige pakinggan nyo maigi Sabi ni Abel, Mother, ako yan, ha. Diyos ko, bumili ako ng Rolex talaga. Pinaghirapan po. At nagpauna akong bayad. Pinabili ko po sa kaibigan ko sa NYC. At nagpunta ako sa LA, doon ko pinabayad sa kaibigan ko kasi wala akong account. Nakakaloka, tapos nang umuwi siya ng Pilipinas, doon ako nagbayad ng kulang. Tapos putol na yan, may good. Sabi daw ni Abel, wag mo na itong mother social media He. Meron kasi akong kaibigan, humihingi, siguro na to, baka mali lang. Humihingi ng favor, wala akong power sa government. Damit lang ako nang hindi ko napagbigyan. Ayan, pray na lang tayo, see you soon. So, ito po yung chat ni Abel kay Pebbles Cunanan nung makita ni Abel yung post ni Pebbles. So, kung titignan natin, yung chat na to, anong ibig sabihin nito? Kasi 'di ba inamin ni Abel na siya yung bumili ng Rolex. Inamin ni Abel. 'Di ba? Yes, tinapik niya po noon niya sa live niya. So inamin, yan yung pernisintan nila sa korte. Yan. Ano pong napapasin niyo sa diyan sa chat na yan? Ano po ang nakikita ninyo na parang kakaiba? Meron ba? O sa mga nanonood kay Maharlika. Shoutout Ma'am Lolita Kagaw. Ano po ang napapasin ninyo diyan sa kanilang present? May cat. Si Chupaeng, very good, no? May cat. At saka, kung mapapansin natin, wala naman sinabi na nirigalo kay
Kong Sandro. Kasi nga, anong meron? Mami PR shoutout, my cat, ayan oh. Ngayon, kung mahina-hina yung iyong isip, katulad ng mga viewers ni Maharlika, maniniwala ka. Sasabihin ni ay, grabe naman. Grabe naman si Kong Sandro. Nangurap, nanghingi ng nagpabayad ng Rolex. 'Di ba? Yan yung mga naging reaksyon ng mga viewers ni Maharlika na inakusahan si Kong Sandro na nagpabayad ng Rolex kay Abel. Pero ang tanong dito, ano ba yung cut na yan? So, eto po yung present nila sa korte. Tandaan po natin, no? Pag tayo po ay nasa korte, kailangan po lahat ng sasabihin natin ay pawang katotohanan lamang. Hindi po natin pwedeng lokohin ng korte kasi bakit? Meron po yung kaakibat na another na kaso. So, imbis na defamation lang ang kaso ni Maharlika, so eto na, haharap na ngayon sila sa kakaibang kaso. So, shoutout Ma'am Susana. Ma'am Wanabet, shoutout po. So, eto na. So, papaano nalaman, no? Papaano nalaman na ito pala ay splice or correct, perjury. Yan ang kanilang harapin. Tsaka ang sabi nung tampering of evidence. Yan yung kanilang mga harapin na kaso. Okay? Eto na. Alam nyo ba kung paano yung korte hindi nahirapan na maisip na ito ay kinat. So, eto na. Gumawa po itong si Pebbles ng kanyang affidavit. Eto na. Kaya ito yung inuna ko para sa akin, totoo lang, no? Para sa akin, ito lang, tapos na Tapos na yung laban ito pa lang So, ano pang silbi ng maraming to? Di ba? Ano pang silbi ng maraming to kung ito pa lang tapos na yung laban? So, eto na. Etong si Pebbles, gumawa siya ng affidavit. Di ba? Affidavit. So, ito yung kanyang ginawang affidavit. Ito yun, no? Ito. Ayan, wait lang. Ito po ay affidavit ni Pebbles Talakera. Ayan po yung case number, ganyan-ganyan. Ayan po yun. So, ito na tayo mag-i-start doon sa kabuuan nung text message. Nakita nyo po yung nakasirkel? Yung nakasirkel, nakikita nyo ba? Sige nga, press 1. Press 1 nga po sa nakakita rin sa nakasirkel na ballpen. Sige nga, talagang sinirkilan ko talaga yan. No? Ginuhitan ko talaga yan. No? Shoutout po sa hindi ko ma-shoutout Ako po yung medyo nagmamadali kasi yung ating baka malaglag. Ayan. So, yan pong nakasirkel na yan. Yan po yung missing doon sa kinat nilang text chat. Nakalimutan ni Pebbles burahin doon sa kanyang affidavit na sinumpaan. Tagets nyo ba? Alam nyo ba nung ito ay inaaral ko kanina, tawa ako ng tawa kasi alam nyo kung bakit? Ang naglaglag po sa kanila, sila rin po. Imbis na yung kanyang affidavit, dapat hindi niya sinama yung nawala, yung kinat. Pero ang ginawa ni Pebbles sa kanyang affidavit, sinama po niya yung missing. Tama, bubo. Ito po yung missing. No? Ito, ang sabi nun sa missing, dun sa text, yung may hate, ito, Sabi po ni Abel, ayan, okay, doon ako nagbayad ng kulang ko ba? Second hand lang po, kaya ko mother, at hindi ako namimigay ng Rolex. Diyos ko, inay, mali ang kwento, nadagdagan na. Trabaho lang ako, mother, hindi ako politician. Sastre po ako, Wag. Ito po yung naputol niya, yung wag.
Doon po nagkamali ng cut si Pebbles. So, ito po yung nagpabilis ng kaso. Etong pagkakamali na to, ito yung nagpabilis ng kaso. Di ba? Dahil doon, no? Di ba sabi ko sa inyo, sabi ko nga sa usap ko kanina, ang tawag po dyan is divine mercy. Ay, tama, divine justice, divine mercy, divine justice. Na imbis sana, pahihirapan pa sana yung mga abogado, yung korte, para magsaliksik ng mga iba't ibang ebidensya. Kaso, dahil mismo sa sinumpaang salaysay ni Pebbles, nabuking po agad sila. So ngayon, eto yan. Ang balita ko, ang balita ko, pati tong si Pebbles ay kakasuhan din. Kasi, galing kay Pebbles yung screenshot, si Pebbles ang nagpasabog niyan, kahit alam niyang mali, kasi kachat niya si Avel, pero pinanindigan pa rin nila. So, papaano mapupunta yung screenshot kay Maharlika? Common sense, di ba? Siyempre, pinasa yan ni Pebbles. So, ibig sabihin, pinagtanuhan talaga nila si Avel para lang sirain si First Lady. 'Di ba? So, eto, 'di ba? Ayan 'yan. Ayan ha. Eto 'yan ha, hindi ko gawa-gawa 'yan. Ayan 'yan, no. Mahirap pong ipakita sa inyo 'to. 'Di ba? Ayan 'yan. Ayan yung mga 'yan. Ayan ha. Ayan yung katibayan na 'yan po ay hawak ko. Ito. Ayan. Ayan yung kanilang ito yung pinasa nila sa korte. Ayan yung cut. 'Di ba? Sabi ko nga, alam niyo napakabuti talaga ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kung tutuusin, sila rin mismo ang naglaglag sa kanilang sarili. 'Di ba? Kanina yung kausap ko, no? Habang nag-uusap kami, pinag-uusapan namin, sino kaya nagkamali dito? Sabi ko doon sa kausap ko, pwedeng may pagkakamali rin yung abogado. Kasi bakit? Bakit yung abogado hindi ni-review? Pwedeng may pagkakamali rin si Maharlika kasi bakit hindi niya ni-review yung sinabi, yung affidavit ni Pebbles. So, ayan yon. Eto, hindi to fake news, ha? Hindi to fake news. Eto matindi dyan. Si Pebbles Cunanan po, pwede rin pong kasuhan. So siguro, kung meron tayong mga grupo ng mga loyalista dyan na gustong magkaso, pwede po tayong pumunta sa, hindi ko alam kung DILG no? At pwede po tayong magsampa ng kaso laban kay Pebbles kasi nga, ginamit nila ang ating unang ginang or si Kong Sandro para masiraan. Kasi po, ito pong ginawa nila is criminal case. So, sa Amerika daw po, ito sabi daw sa Amerika daw po, yung mga nasa US dyan, hindi daw po pwede o hindi raw po biro yung mga ganitong kaso. Tanga pala ang legal team ni Hitad Magkaabayan. Katulad po sa kanilang puon, itong si Hitad, tanga rin po eh. Ito ay klarong-klaro talaga na matatalo dito si Hitad po sa kakaso niya kay Abel Bacolod Magkaabayan. Saan pa po dito na siya po ay matatalo, meron pong madagdag po na kasong iba Magkaabayan. At saka doon po sa panawagan po ni Mami Peng. Kasi nga sabi ni Mami Peng, pwede rin po daw na magkakaso dito yung ibang tao, for example yung mga loyalista Magkaabayan, pwede po magkaso po ang mga loyalista dito po kay Pebbles Cunanan. So sana po ako po yung mananawagan dito po sa mga viewer po na si Ivan na mga Makamarcos, sana po meron po itong manguna nakasuhan po itong si Pebbles Cunanan Magkaabayan. Okay? So sana po para po matuto ng gonggong nito. Puro kasi mga fake news spreaders Magkaabayan, magaling kasi sila mang-twist po na mga issue or yung mga issue na gin-brought up nila, pero iti-twist nila yan. Maiiba na sa ibang tao Magkaabayan. Yung totoong nangyari, iibahin nila yan sa ibang tao. Pero dapat lang talaga, ito po'y kakasuhan Magkaabayan. Okay? So anyways, forward tayo.
So before tayo pumunta doon sa issue po, kasi pag-usapan po natin ito pong si Digong Makaabayan. Alam niyo ba na tuluyan ng ginurgor si Digong? Yes, ginurgor Makaabayan. And also sa issue po dito ni Basti Duterte, kasi nga 'di ba meron pong balita na ito pong si Basti Makaabayan, ayon po kahit kahapon po na na programa po ni Rocky doon po mismo sa SMNI Makaabayan na kinonfirm na naman po niya 2 times na masuspende daw itong si Basti Duterte. So ngayon, alam niyo ba si Rocky Makaabayan, nanawagan siya sa taong bayan kasi gusto nilang pababain daw sa pwesto itong si PBBM. And aside from that, ang grupo rin po dito, mga alipores po ng Kalamakalyado Makaabayan, nananawagan sila ng people power. Nanawagan sila ng people power kapag daw itutuloy ang pagsuspende dito kay Basti Duterte kasi nga yan po ay galing sa post po ni Jason sa Makaabayan. So mamaya pag-usapan natin yan. But for that, siyempre, good news muna tayo. Kasi nga si PBBM, nagpunta siya doon Makaabayan sa Bicol Region, sa mismong lugar po ni Atty. Lini Robredo. So marami siyang mga kababayan doon ni Lini Robredo na nabigyan po ng tulong ng ating gobyerno yung mga land titles Makaabayan. So 2,000 plus at saka iba rin po mga beneficiaries na nakuha rin po ng ibang mga cash assistance. So malaking tulong talaga ang ginawa po ng gobyerno po ni PBBM, pati po yung Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Makaabayan. So for more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng titulo sa halos 2,000 magsasakang benepisyaryo sa Bicol Region. Sa kabuuan, nasa 30,000 land titles na ang naipamigay ng administrasyon at siniguro ng Pangulo na magtutuloy-tuloy pa ito. Namigay din ng ayuda si President Marcos Jr. sa mga matinding naapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. 15 taon nang sinasaka ni Edgar ang lupang hindi naman niya pagmamayari. Kung minsan, lugi siya sa kita. Mahirap magsaka ng hindi sariling lupa. Kasi? Kung hindi mo alam kung hanggang kailan ka sasaka. Kung kailan ka kikita ng medyo panatag ang kalooban. Na may permanenteng mapagsasakahan. Pero ang hinaing na yan ni Edgar, natuldukan na ngayong araw. Patapos kasi ang mahigit 2 taong paghihintay, sa kanya na ang lupang sinasaka. Ang napakasaya at sa tagal ng panahon kahintay, natupad na rin yung pangarap na magkaroon ng sariling titulo ng lupa na pagsasakahan. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-abot ng titulo kay Edgar at iba pang agrarian reform beneficiaries na mahabang panahong sinasaka ang lupang hindi nila pagmamayari. Nasa 1,965 ARBs ang nakatanggap ng titulo na may kabuang 3,328 na ektarya ng lupa. Ayon sa Pangulo, bahagi lamang ito ng mga programa ng pamahalaan upang mapabuti pa ang pamumuhay ng mga magsasaka. Nais ko ring iparamdam ang aking buong pusong pagkikilala sa inyo na kumakayod araw-araw, ngunit kinakapos pa rin upang matustusan ang inyong pangangailangan. Kaya asahan ninyo, lagi kaming may baong magandang balita at pasalubong mula sa pagtatapos ng infrastruktura na aming ipinatayo hanggang sa mga programang aming pasisinayaan upang maging mas masagana ang pamumuhay dito sa Region 5. Nasa 30,000 land titles na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga ARB at tiniyak ng Pangulo na madaragdagan pa ito bago matapos ang taon. Meron pa pong 36,000 CLOA at e-title na ipapamigay natin sa lagpas na 30,000 agrarian reform beneficiary bago matapos ang taon na ito. Magsisilbing tulay ang Certificate of Land Ownership Award at ang mga e-title na ito tungo sa mas marami pang oportunidad. Nang sa gayon ay magiging matagumpay ang mga na kinaharap ninyo sa pagsubok sa buhay at matupad ang inyong mga pangarap. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo at pamahalaang panlalawigan sa tulong ng pamahalaan. Maraming salamat. At least nakuha kami na pinapangarap na matagal na panahon. We are deeply grateful for the support of our beloved President, Bongbong Marcos Jr., whose efforts have paved way for this momentous occasion that will undoubtedly
empower our farmers, elevate the agricultural sector, as well as drive economic growth and prosperity. Bukod sa pamamahagi ng titulo ng lupa, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng presidential assistance para sa mga mangingisda, magsasaka at kanilang pamilya na apektado ng El Nino phenomenon at distribusyon ng farm machinery and equipment sa mga organisasyon na aabot sa milyong-milyong pisong halaga. Ang kasama po sa batas ng agrarian reform ay meron ding suporta dahil sa pamamagitan ng mga makinarya, sa pamamagitan ng mga ayuda, sa pamamagitan ng technical support na dadalhin ng agrarian reform para talagang mas maganda ang ani na makikita ng ating mga magsasaka at mas maganda ang huli ng ating mga ngisda. Magkakaloob din kami na mahigit 600 farm machinery at equipment na nakakahalagang 20 milyong piso upang tuluyang umusbong ang inyong mga sakahan. Hinimok naman ng Pangulo ang mga benepisyaryo na ingatan at payabungin ang lupang kanilang natanggap at tiniyak na patuloy na aagapay ang pamahalaan. Dinagsa ng libo-libong benepisyaryo ang Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao del Norte. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras live. Mela? Aljo, halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong, ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan ang inilunsad dito nga sa Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao del Norte. Sa kabuuan, Aljo, ito na ang pinakamalaking BPSF caravan na nailunsad sa bansa. Alas 5 pa lang ng umaga, dumating na rito sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex si Roy para makilahok sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Bilang isang college student, malaking bagay raw para kay Roy ang anumang ayuda. Hindi naman siya nabigo dahil nakatanggap siya ng 2,000 pisong educational assistance na may kasama pang 5 kilong bigas. Makatulong po ito sa kanang especially sa tuition fee, and then sa mga financial sa mga estudyante. Ang isa pang estudyanteng si Rosin, lubos din ang pasalamat sa natanggap na tulong para sa kanyang pag-aaral. Actually, usually pong ginagastos ay para sa research namin, thesis at saka sa pang-araw-araw na allowance. So, hindi talaga madali para gumastos para sa isang estudyante na katulad ko. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao del Norte kasama ang nasa 167 na kongresista. Makulay, masaya at matagumpay ang naging programa. At ang ating tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng ating lipi, at ang pangimimiliti at ikahangad. Hanap mo'y tagumpay natin lahat. Sa kabuuan, inaasahang papalo sa 913 million pesos o halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong at serbisyo ang naihatid ng administrasyon sa Davao del Norte para sa nasa 250,000 na benepisyaryo. Nandito talaga tayo kay yun ang trabaho ng mga kongresista. Gumawa ng batas, gumawa ng budget para mga programa kagaya itong Bagong Pilipinas Servicio Fair ay may ilalatag natin, ilalaan natin ang ating isang magandang budget at kung magandang implementasyon kasi hindi lang legislasyon pero implementasyon ang habol natin. Bukod sa BPSF Caravan, inilunsad din sa probinsya ang ilang mahalagang programa tulad ng Integrated Scholarship and Incentives o ISIP for the Youth Program, Startup Investments Business Opportunity and Livelihood o SIBOL Program, at Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program. Dahil sa buhos ng biyaya sa probinsya, lubos naman ang pasasalamat ng mga lokal na opisyal. Napakasaya nila dahil sa daming ng residenteng nakinabang sa mga programa. On behalf of the people of our province, maraming salamat House Speaker Martin Romualdez sa hindi lang pagdala, ngunit sa pagsasagawa ng pinakamalaking Bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa ating probinsya.
Samantala sa unang pagkakataon, nakilahok din sa BPSF Caravan at iba pang programa si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Mensahe niya, congratulations to the people of Davao del Norte and Tagum City, and many thanks to President Marcos and Speaker Romualdez. Sa kabuuan, ang assessment naman ni Speaker Romualdez sa mga aktibidad nila sa Davao del Norte. Napaka-successful ito, kaya papasalamat ako sa ating mahal na Presidente. Kaya ito po ang vision niya na ilapit ang ating gobyerno sa taong bayan at ito na nangyayari ngayon. Bakit kaya hindi napakita po si VP Sara Macabayan? What do you think? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Baka siguro naiyakan na Macabayan o baka siguro nandun po sa isang basketballista. Kasi nga ma-pride po, di ba ma-pride po itong si VP Sara. Sinabi nga niya last time sa kanyang statement Macabayan na manhid daw siya sa mga nangyayari. Manhid na pala pero bakit siya manhid? Dapat ng kanyang pagka-manhid Macabayan, kakainin na niyan kasi nga ang mga ginagawa dito na programa po ng gobyerno para ho yan sa taong bayan. Huwag yung ma-pride ka kasi nga nandun po si SMR, nandun po siyempre baka nakita niya si Efelisa Macabayan, pero at least si GMA, si Aling Maliit nandun po kasama po ni SMR Macabayan. So dapat lunukin lang niya ang kanyang pride kasi nga ang ginagawa po ng gobyerno para ho yan sa taong bayan, para po yan sa kanya mga supporter Macabayan. Siguro nga, baga nandun po, siguro majority po sa mga taong nandun po na nabigyan po ng tulong ng gobyerno natin, baka mga Duterte Macabayan, dapat nga matuwa itong mga Duterte Macabayan kasi nga ang kanilang mga kalyado nabigyan po ng tulong. Nabigyan po ng tulong po ng ating gobyerno, so dapat hindi nila sisiraan kasi nga kung napapansin natin, di ba ang kanilang mga post Macabayan, puro na paayuda ang gobyerno ng Marcos admin, puro daw paayuda. Ayuda ba daw o suhol daw? Yan ang post kasi, yan po ang post ni Hita Macabayan. Ayuda ba yan o suhol? Ang importante na tulungan po ang taong bayan. Kung nakita ho natin sa mga interview po na nandun po na nakatanggap ng cash assistance po o saka land titles po ng ating gobyerno, talagang masaya sila Macabayan. Pero siyempre dito po sa mga gunggong po, mga anti-Marcos, kalyado po nila ni Digong, masakit ho yan sa kanilang mga mata Macabayan. Masakit ho yan. Okay, so mamaya pag-usapan natin po itong si Digong, si Baste at saka marami pang iba Macabayan. But for that, isa-tamar natin. Nandyan po si Ruben Gorospi from Los Angeles. Isyatar po natin si Cray Cray. Hi to Guadalupe Marquez, Evangeline Rerolie. Hi to Eugene Tembrina, Rose Guevara, Army Lagaso, Erlinda Balaraza. Nandiyan po si Milagros Marter, Marlene de los Santos. Hi to Mary Jane Tan, Fee Cecilio Carrillo. Nandiyan po si Marcela Villanueva, May Dan. Hi to Eliza Vasquez, Leonora Zamora, Jess Tobtob. Nandiyan po si Mama Ritel T. Hi to, i-greet natin ang happy birthday si Jemson ng Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Nandiyan po si Eva Atienza ng Dubai. Nandiyan sa Dubai. Nandiyan po si John Wick. Rowena Salvatierra from City of Corondal, South Cotabato. And hi to Evelyn Garcia. Okay, so mga kababayan ko, unahin mo natin po itong si Jason Sa para makonect ho natin papunta doon kay Rocky Macabayan. Okay, so anong post po ni Jason Sa, Sir Ivan? Kasi nga, sabi niya Macabayan, Jason Sa, na-post siya kahapon, sabi niya, on the plan, suspension of Davao City Mayor Duterte by Malacanang, please don't. You'll regret it, bungit. Abay nagbanta Macabayan, wag daw isuspende daw itong si Baste Duterte, baka daw mag-regret daw itong si PBM. Ako pa nga lang nanawagan ako na dapat po, sana po isuspende ito pong si Baste Duterte kasi wala siyang kwenta Macabayan. Wala naman siyang natulong dyan sa Davao City, wala naman talaga Actually, meron pong nag-message kasi Aba Macabayan, mga 4-5 yata yun, tungkol dito kasi nga sila po yung mga taga Davao. Hindi nila talaga sinuportahan po itong mga Duterte kasi ayaw na Macabayan. Ang karakter, ang kanilang the way sila magtrabaho, ang kanilang mga pambubodol, hindi talaga nagustuhan. Pero siyempre, no choice sila kasi nga, siyempre, yun po ang nanalo doon sa Davao Macabayan, sa Mindanao, parang naging baluarte kasi ng mga Duterte, so sumunod lang po sila. Pero ayaw na talaga sa mga Duterte. Okay, so sabi dito po, ulit na po natin.
Nagbanta itong si Jason Sa kapag daw isuspende si Baste Duterte ang mayor dyan sa Davao. Sabi niya, please don't, wag daw. You'll regret it, bungit. Okay, alam niyo ba ang post dyan sa baba mga kabayan? Gusto na nila na kapag daw isuspende itong si Baste Duterte, gusto nila mag people power mga kabayan. Mag people power sila kaagad. Tas sabi dito po nila ni Omel Conanan, kalyado nila po nila ni Jason Sa, bring it on. Sabi niya, tingnan natin ang wristback ni BP Inday Sara daw. Tingnan natin ang wristback po ni BP Sara. Sabi pa dito, Delcy, ayaw jud labda ang taga Davao. Sabi dito, people power. People power, ilan na naman sila? Doon nga sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, 6 lang nakita doon. Naka-green. Sabi dito, Danny Anchita Cariaga, go ahead and we'll see the outcome. Hello Hawaii, nagbanta sila baka daw i-exile doon sa Hawaii mga kabayan kapag daw ipapatuloy ni PBBM or ng gobyerno natin na suspende si Baste sa mapunta sa Hawaii. Hindi na ho yan mangyayari kasi dadaan po sa mga kamay po ng 31 million at ng mga lolista ang inyong gagawin. Walang mangyayaring people power. Kapag gagawin ninyo ang people power, tingnan nyo rin po ang kamandag ng mga lolista. Okay? So sabi ba dito ni Adel Silverio Isidro, people power daw. Gusto na mag people power mga kabayan? Wala namang kwenta yan eh. Kung gusto nila mangyari yung people power, doon pa lang po sa panawagan nila na kung saan yung issue po ni Kibuli mga kabayan, 'di ba? Gusto na sila mag people power pero hindi nangyari. Bakit? Kasi ilan sila mga kabayan. 'Di ba? Papunta na sila doon sa Malacanang pero bigla silang lumihis kasi ilan lang sila. Yun ba ay people power? Wala silang power. People meron pero walang power. Sabi dito, Sanchez dyan, baka subukan na Sir Jay to check if meron pang supporters sila PRRD po. Meron ba bang supporters sila sa PRRD? I don't think so. Meron. Pero hindi po ganun kadami mga kabayan. Kasi nga dito pa lang po sa mga governor, dito pa lang po sa mga mayors, di ba nagbaklasan mga kabayan? As in, marami pong nabaklasan sa grupo dito ni Digong ang kanang sa PDP na wala ng laban, kaya wala ng laban ngayon ang PDP. Kasi nga marami pong nagbaklasan mga kabayan. Yung mga nagbaklasan, yun po ay mga malalakas. Pero ngayon, wala na, walay. Wala nang supporters si PRD, ilan lang po yung mga bayaran. Sabi dito ni Cesar Pelostratos, baka kasaysayan, 0 vote daw kayo sa Davao, subukan nyo lang daw. Maging 0 vote sa Davao. Ulitin ko lang po dito, ano ang sinabi po ni Vice Governor Lorna Bautista Bandigan na si PBBM po, he is the greatest president so far. Sabi dito ni Danny Itay, the end of Bangag is near, history will repeat itself back to Hawaii. Hindi na ho yan mangyayari. Bakit? Hindi kayo papayagan po ng mga makamarcos ngayon. Pati nga ang mga Pinklawan, Dilawan, sumuportahan kay PBBM. Tapos magbanta kayo ng people power. Ang people power, doon yan ang umpisa po sa mga Pinklawan or yung mga Dilawan makabayan. Ginaya lang nila yan eh. Di ba ginaya lang nila yan? People power, hindi mangyayari. Kundi titirisan kayo ng mga makamarcos ngayon. Sabi dito, sabi to ni Danny Ancheta Cariaga, si Jason Sa kinuyog po makabayan kasi hindi lang po lahat ng kanyang mga followers doon sa Facebook page ay sumang-ayon sa kanya. Marami rin po doon ang bumaliktad na makabayan kasi nga nakikita nila itong si Jason Sa napaka-sinungaling. Sabi dito ni Danny Ancheta Cariaga, Jason Sa, akala mo kung sino isinama pa ang taong bayan? Kaya bang taga Davao hindi sasali sa iyo? Yes, agree ako dyan. Kung magkaroon sila dito ng people power, hindi po sasama lahat po ng mga taga Davao. Kasi marami pong mga taga Davao ang matitino makabayan. Sabi dito ni Tiagong Akyat, gintang na sa Jason Sa, yabang mo, you're still under the law of Philippine government, subukan yung labanan ang lehitimong gobyerno. It's full force ang makakalaban mo. You know that kasi alam ko matalino ka. Matalino naman itong si Jason Sa makabayan. Maging journalist ba ho yan? Matagal ba ho yan sa GMA? Kundi yan matalino. Pero ang kanyang talino, ginamit niya dito sa pagiging fake news peddlers. Simulan nang nandun na siya sa SMNI. Kasi nga ang SMNI, fake news that matters. So naging fake news peddlers na po itong si Jason Sa. So hindi ho yan mangyayari makabayan. So ngayon, ito pong si Roque, alam niyo ba nanawagan makabayan? Nanawagan daw kasi wala na daw sa katinuan si PBBM. Kaya kung napapasin niyo sa video dito ipapakita ko sa inyo, ito pong programa na ito kahapon.
doon po sa Isimen na Makabayan. So itong programa to ay kahapon, parang walang tulog. Ito pong si Harry Roque Makabayan. Wala bang tulog or baka umiyak Makabayan? Murang umiyak talaga eh. Ipakita ko sa inyo ang kanyang mata, ang kanyang pahayag Makabayan. For more details, let's watch this. Nanawagan ako na Pilipino, kayo po ang soberenya sang-ayon sa ating kataas-taasang hukuman at sang-ayon na rin sa ating saligang batas. Talaga pong panahon na para husgahan kung dapat pa bang manatili sa pwesto administrasyon nito. 2 beses na po na nagsisante ang sambayanang Pilipino na soberenya na 2 presidente na ang hindi karapat-dapat magpatuloy. At ngayon po ang tanong, happy ba kayo sa mga pangyayari? Lalong-lalo na nabukod pa sa mataas na presyo ng bilihin, baba ng balor ng piso, ngayon po, meron pa tayong banta sa ating mga buhay, peligro na dahil po sa isang gera na kinakaladkad tayo na isang presidente na hindi naman tayo sigurado kung nasa tamang pag-iisip. Sabi ni Roque Makabayan, happy ba kayo sa mga nangyayari ngayon? Well, of course, ako happy. Happy si Ivan. Alam niyo, malaking problema na ngayon ang mga kalyado po ni Digo Makabayan. As in, sunod-sunod po yung mga problema. Kita ba natin? Happy si Ivan. Nakita ho natin at mismo po yung ibang kulay Makabayan, nakita ho nila kung paano po magtrabaho si PBBM. Paano niya dinala po ang bansang Pilipinas. At talagang ngayon, unti-unti nagang lumalago yung ekonomiya Makabayan. Ang mga kababayan natin po dyan sa Pilipinas, marami na rin po mga kababayan natin po na walang trabaho, nagkaroon na po ng trabaho. Gin-brought up niya yung issue po sa piso Makabayan. Kasi nga 'di ba lumakas po yung dollar kontra piso. Tumaas na 'di ba 58 pesos versus $1. Tumaas Makabayan. Pero siyempre hindi lang naman po ang Pilipinas ang naapektuhan niya Makabayan. Hindi po. Bakit? Kung titingnan ho natin sa Google, hindi lang po ang Pilipinas ang naapektuhan, kundi lahat ng country. Kasi malakas talaga ang dolyar Makabayan. Pero advantage ho yan sa lahat ng mga OFW. Di ba mga OFW? Advantage talaga sa OFW eh. Pero alam ho yan, handle po ng ating gobyerno Makabayan. So anyways, ito po sa issue ng bilihin dyan sa Pilipinas. Well, gintrabaho naman ho yan. Tinatrabaho yan ng gobyerno natin. Kaya nga, di ba, mayroong pahayag si SMR Makabayan na tinatrabaho nila dito yung issue dito sa bigas, sa mga bilihin natin po sa mga produkto po, like for example, sa mga agricultures at iba pang mga goods dyan sa Pilipinas. Tinatrabaho ho yan ng ating gobyerno. Hindi ho tayo pinabayaan Makabayan. Pero siyempre, dito kasi sa issue po ng dolyar, medyo lumakas naman talaga ang dolyar po versus sa piso Makabayan. Or na po natin, advantage yan ng mga OFW. Parang happy. So anyways, ano sa Makabayan ko, pag-usapan na po natin, ito pong si Digong, kasi si Digong ginurgur Makabayan. Ano ang ginurgur, Sir Ivan? Well, siyempre, ang kanyang Facebook page, yung kanyang programa Makabayan na kung saan yung galing sa China, para sa China, galing sa China, para sa China. Nalala ba natin yan? Yung programa po ni Digong doon po sa Isimen na Makabayan. Diba, tinigi ho yan? At mas lalong ginurgur, tinigi po ng Facebook Philippines ba yan? Nag-handle dyan? Yes, Facebook Philippines. Kasi nga, tinanggal na po mismo ang programa, ang Facebook account po ni Digong na kung saan yung para sa China, galing sa China, para sa China Makabayan. Nabaliktad lagi. Pero alam nyo po, bakit sila ngayon nagagalit? Kasi nga, sunod-sunod naman kasi ang problema po ng SMNI. Ang SMNI kasi ngayon Makabayan, parang naging sa feeling nila, naging above the law sila ngayon. Totoo lang, parang naging above the law sila ngayon eh. Parang hindi sila gusto na susuportable ito sa batas mismo ng ating gobyerno. Nandyan naman yan sa Constitution, dapat susundin nila kung ano ang batas natin dyan sa Pilipinas. Pero ayaw na Makabayan. Bakit? Kasi naging dihado sila. Diba? Ang desisyon nga ng NTC at saka di ba indefinite po yung desisyon po ng NTC dito po sa Isimen na Makabayan. Di ba ang kanyang prangkisa na revoke, nakaproblema po dito ang programa po ni Digong kasi nga may problema naman talaga eh. Yung issue noon ni Digong na kung saan yung pang-ako sa Makabayan, hindi naman yun talaga maganda. Pero ang maganda dito, tinanggal po ng Facebook
ang Facebook account po ni Digong yung galing sa China para sa China. Buti nga. Pero malakas na problema. Bakit? Kasi nga 'di ba next year na po yung midterm election mga kabayan. So kailangan nila ng platform para po sa kanilang mga black propaganda. Kaya nga ngayon nag-iingay sila, ang iba nag-iyakan makabayan. Kasi nga kapag meron po silang bago po na mga platform, well anyways, ang kanilang SMNI, di ba, nandyan po sa Facebook account makabayan. Meron silang Facebook di ba, DZR, sa SMNI, meron po sa YouTube. So hindi naman sila totally talaga nawala po sa social media. Ang nawala lang sa kanila, yung pong kanilang sa national TV. Kasi nga siyempre bawal sa makabayan kasi nga tinanggal po ang kanilang prangkisa, nirevoke kasi yon, 'di ba? So hindi sila pwede magpapakalat po ng kanilang balita through national TV. Pero pwede po sa Facebook at saka sa YouTube makabayan. Kaya nga lagi po natin silang nakikita. Pero ang problema, kasi doon po kasi sa mga remote areas makabayan, yung mga kababayan natin po doon po sa mga malayo. 'Di ba? Ang lagi lang pinapanood po yung TV makabayan. So diyan sila mahirapan. Pero siyempre napaka-intelihente na po ngayon ang taong bayan. Kasi marunong na po sila ito, mga kabayan, yung mag-uusisa, yung tingnan dito yung issue po ng mga binabato po ng kabilang kampo, mga paninira nila, alam na rin po na nila yan. Bakit? Kasi ang marami po sa ating sa mga netizen, sa taong bayan, ang lagi pong nanonood po sa mga pro-admin na mga vlogger. Nanonood po sila doon po sa mga mainstream media, na kung saan ang mainstream media ngayon, di ba matino makabayan, talagang ipinapakita na dito yung mga programa po nating gobyerno, yung mga totoong nangyari po sa gobyerno. Pero kapag manood sila doon sa SMNI, magka-ok-ok at saka magkatagip-tip rin po ang kanilang mga kautugan makabayan. Kaya magiging tanga sila. Pero at least, marami na po sa mga kababayan natin po nanonood na sa mga pro-admin na mga vlogger. At yan po ang maganda makabayan. Okay, so ang public announcement nila, babasahin na po natin. Sabi dito sa SMNI News, public announcement, we regret to inform you that the Facebook page of former President Rodrigo Duterte sa SMNI gikan sa China para sa China has been removed without any opportunity for us to appeal this decision. We urge you to continue following us on our alternative platforms, blah blah blah, sa YouTube and TikTok and so on and so forth. So yan po, tinigi makabayan. Wala na silang laban. Kasi nga ang PDP wala nang laban makabayan, pati rin po yung kampo ni Quiboloy wala na pong laban. Puro lang panguto. Pero ang nagkapera dyan, ang mga bayaran po na mga trolls at saka po yung mga vlogger na mga bayaran makabayan. Okay? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo yung karagdagan natin po na good news makabayan, kasi nga siyempre marami itong alam po sa nangyari sa ating gobyerno, lalong-lalo na ito rin po yung balita makabayan na yung COMELEC nga pala, nag-start sila kahapon, nagpunta kasi sila doon sa South Korea makabayan, kasi nga ito po tungkol po doon sa parating po na eleksyon, kasi nga iba na ang sistema na gagamitin po sa eleksyon makabayan. Kung noon manual pa po, pupunta tayo doon sa mga embahada, di ba? Ngayon makabayan, through online voting na po. So yung COMELEC, nagpunta sila doon sa South Korea, sa embahada po natin sa Pilipinas doon sa South Korea, para po ituro doon po sa embahada kung paano po gamitin yung online voting makabayan. For more details, let's watch this. Nagtungo sa South Korea ang COMELEC para gabayan ang mga Pilipino doon sa bagong paraan ng pagboto online at silipin ang mass production ng vote counting machines para sa 2025 elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kung dati, iba't ibang sulok ng Pilipinas ang sinusuyod ng Commission on Elections para masigurong lahat ng Pilipino ay makakaboto sa darating na eleksyon. Ngayong Hunyo, dumayo na sa ibang bansa ang COMELEC para palakasin naman ang pagpaparehistro at pagboto ng mga overseas Filipinos. Mula sa Maynila, bumiyahe ang COMELEC papuntang South Korea para magsagawa ng registration. Base kasi sa datos ng komisyon, maraming mga Pinoy abroad ang deactivated o kaya ay direhistrado dahil sa hirap pa rin makaboto. Sa kasalukuyan, mababa pa rin eh. Ilang buwan pa po tayo natitira and hopefully dito sa gagawin natin at lalo na yung pag-a-announce natin sa iba't ibang parte ng mundo, sa iba't ibang post natin na magkakaroon na talaga tayo ng internet voting, baka sakaling tataas po ang bilang pa ng mga botante natin na magpaparehistro.
Bukod naman sa registration, ituturo na rin ng komisyon sa Embahada ng Pilipinas sa Korea kung papaano ba ang bagong sistemang gagamitin para sa online o internet voting ng mga Pinoy abroad. Mahalaga ito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na imbis na pumunta sa mga embahada o kaya ay magpadala ng mga balota ang COMELEC, online makakaboto na ang mga OFWs. Kahit paano, may peace of mind na sila na again, sa susunod na eleksyon, baka makaboto na ako sa pamamagitan ng cellphone ko, ng laptop ko at saka ng iPad ko. Bukod naman sa registration at voter education, bibisita din ang COMELEC sa planta ng Miro Systems Company Limited dito sa Korea para silipin kung maayos ba ang ginagawang mass production sa mga automated counting machines na gagamitin ng Pilipinas sa eleksyon. Nasa 110,000 na mga makina na kailangan matapos gawin ng Miro hanggang Agosto, kaya nais masiguro ng COMELEC wala ni isang makina ang magiging defective o hindi maayos ang customization kumpara sa kalahatan. Sapagkat gusto natin maipakita at masaksihan mismo yung mass production ng mga makina, at meron po kasi tayo mga gustong ipadagdag sa customization na sa ating palagay mas makakapag-improve pa ng transparency. Ito ang malaking advantage mga kababayan, no? As in, marami po mga kababayan natin po ng mga OFW ang natuwa sila na ito na po ang mangyayari na voting mga kababayan, which is yung online voting. Maganda kasi yung online voting kasi hindi na hassle mga kababayan. Hindi na po tayo pumunta doon sa mga embahada, di ba? Through cellphone na lang po. So through cellphone na lang po or baka sa laptop mga kababayan, ito ang maganda kasi makaboto na tayo kagad. Hindi na po tayo alis po kung saan tayo mga kababayan. So yan po ang napaganda. At yan po ay mangyayari sa panahon po ni PBBM Kabayan. Ang ibig sabihin, talagang unti-unti na ditong gumaganda po ating teknolohiya dyan po sa Pilipinas. Okay? So good job po sa Marcos Administration. Mga kababayan ko, isa po natin. Nandyan po kasama natin si Zinaida Villanueva from Cavite. Hi to Norma Gimti. Nandyan po si Bahin ni AJTV from South Korea. Hi to Ashin, Emmy Joaquin, Lou Jane. Nandiyan po si Jelen Quezon, Angelita Holsinger. Hi to Nesty Mar Laksao Maniklang. Nandiyan po si Othello Lim Diesto. Hi to Ophelia Dungaya. Isyatada po natin si Gemma Sampilo Camarines, Helen Martinez, Alicia Lee, Junets Jax, Victor Robin, Shemizo LB, and hi to Rosalie Cartera. Okay, so any comment, suggestion po at saka o reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? At syempre, yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre pa mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos, samahan mo po ang mga dumaranas ng depresyon at pagkabalisa. Nawa sa pamamagitan ng kanilang kapamilya at kaibigan, makakuha sila ng suporta, lalong-lalo na sa spitong medikal. Naway maging liwanag din kami sa mga dumaranas ng kadiliman. Sa pangalan ng ating Panginoong si Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.